Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan po natin ngayon, ito pong si Philip Salvador. Nako, at saka itong mga PDP laban. So far, ito pa lamang po, kasama si ano rito, si Bongo. Ah, ayan o. And then Tolentino, Bato de la Rosa, and then ang bagong dagdag ay si Ipe, Philip Salvador. Yan, sa kanilang line-up. Ah, Na eto tuloy yung tanong kanina ni Allen Parduccio. JDB, anong masasabi mo? Philip Salvador for Senator. Robin Padilla 2.0 ba to? Mukhang aksyon sa Senado na. Gano'n na nga ho talaga ang mangyayari, 'di ba? Alam niyo, nasubukan na po natin, ilan na po bang artista ang pumasok sa politika? Oh, ilan naman po ang naging mahusay? Sa Kongreso, isa lang, si Pogi lang. 'Di ba? And then the rest dito sa Senado, kamusta naman? Ang tagal na. Mulat sa pulpa wala na ako nakitang Congress na walang dito lapid, eh, 'di ba? Oh, nung si Erap ay naging, senador, oh, kamusta yung 6 na taon ni Erap nung senador? Isa lamang ang nagawa niyang panukalang batas na naipasa, pero ako pinupuri ko siya dun. Bakit? Napakaganda po. Ito yung, Carabao, bill na naging batas. Na pinakikinabangan ngayon po. Ito yung tungkol dun sa development, yung mga taga Nueva Ecija, taga Muñoz, Nueva Ecija, alam niyo po 'yan, 'di ba? Yung tungkol diyan sa mga kalabaw, yung mga gatas, yung gano'n. So, 'yan po ay produkto ng kaisa-isang batas na naipasa ni ERAP. Lugi ba tayo do'n? Lugi tayo, 6 na taon 'yan lang yung naipasa. Kahit maganda po 'yan, expected kasi ang resulta ng trabaho nila sa Senado, palagi hong maganda. 'Di ba? Oh, pero kamusta naman yung ibang mga artista na nakapasok? Ay naku po, good luck. 'Di ba, komedyante o hindi komedyante, multo. Hmm. Ay totoo po, umayaw na po si Willie Revillame. Kasi nga, 'yan yung taong merong, paninindigan. Kasi nasabi niya na nung una 'yan, na hindi siya wala siyang kakayanan, 'di ba? Mapagtatawanan lang siya doon. At, nakakahiya sa mga Pilipino kasi naimpluwensyahan siya ng sinabi ni Dolphy. Ngayon merong ibang mga artista na alam naman nilang 'di nila kaya. Rito pa lang sa narinig kong speech ni Ipe kagabi, may maliwanag na hindi niya alam kung anong gagawin niya, kung papaano po maging epektibong senador. Oh, eto yung sabi niya, part lang 'to ng speech niya pero ito yung sa mga mahalaga, eh. "Tinatanggap ko ang aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Salamat po. Mananatili po ako sa PDP." Naku, tinanggal na yung laban, "Hanggang sa huli kong hininga." Wow! Putragis dinadaan na tayo agad sa mga script ng pelikula, palagay ko naman po si Ipe hindi naman po 'to makakasama sa Committee of Silence. 'Yan, makakasama po 'yan sa committee ni Robin Padilla. Naku, Diyos ko pong mahabagin, sana hindi naman po mangyari kung manalo 'to. Naway mapatunayan niya ang kanyang kakayanan, ang kanyang salita. Sabi niya, "Ako po si Philip Salvador. Hindi po ako abogado." Naku, patay na. "Hindi po ako doktor." Naku, Doc Williong, asar ka, oh. Hindi po ako engineer. Naku, wala naman tayong senador na engineer ano, meron tayong mga gingineer. "Ako po'y isang artista na PDP." Ano ba yung PDP? 'Di ba ano, parang ano, parang yung pagiging PDP laban, katangian na. Parang ano, ako po ay isang, maisog, ako po'y isang, vlogger na Oragon. Ako po'y maurag, ah, 'di ba? Parang gano'n, eh. Gano'n na pala ngayon ano, ang PDP katangian na. Mind conditioning ba 'to? 'Pag ako po'y PDP, ako'y magaling. Sabi niya, "Ako po'y isang artista na PDP na magiging epektibong
magserbisyo sa mga Pilipino. Patay tayo rito. Alam niyo, ako nakukuha ko na po talaga 'to, kung papaano diskarteng gagawin dito, okey? Gagayahin niya, hindi, mag-aano 'yan, mag-a-ala DSWD 'yan, ala Bongo, ala Imee Marcos. 'Yan, puro ano 'yan, puro sipa-ayuda. Ayuda, 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 ayuda to the max. Tanggalin mo ang, pork barrel ng mga senador at dapat wala naman po talaga. Wala na pong literal na pork barrel ngayon, pero marami silang mga pamamaraan, para magkaroon ng budget, 'di ba? Ang dapat gawin natin, suweldo lang po talaga, walang pork barrel. Oh, matanong ko sa inyo, sinong presidente gumawa niyan? Nagtanggal ng pork barrel ng mga mambabatas. Kaya naman, pabor na pabor sila agad na sipain ang presidenteng ito. Sino 'yon? No pork barrel. Oh, 'di ba? Meron nun. Sabi ni ano, Alin Parduccio, PDP, pada-pada laban. Narinig ko na 'yan. Papagawa ng tulay kahit walang ilog. 'Yun si ERAP, si Pinoy. Yang mga 'yan tinanggalan po nila ang mga kongresista ng pork barrel. Shout out dito sa ating kaibigan kay Streetwise with Takeru Miyamoto. Mahusay yan. Okay, so pero 'yun yung ano, 'yun yung, panibagong kandidato po ng, PDP Laban, nangangampanya na ngayon. Sinisigurado sa atin magiging epektibo. Alam niyo same ano, same standard rin na applies. Dapat tanungin 'tong mga 'to, how a bill becomes a law. Bakit po ito importante sa kanila? Natural, gagawa kayo ng batas. You should know the basic, 'di ba? And then, pagkatapos nun, alam niyo po ba ang parliamentary rules? Bakit? Kasi pag hindi mo alam ang parliamentary rules, putragis, lalamunin ka ng buhay ng mga magagaling diyan. Mauuwi sa iyo magna cum tunganga. Pangalawa, meron ka bang matibay, matatag na paninindigan o prinsipyo na hindi ka madidiktahan ng ibang politiko? Alam niyo, sabi niya kagabi, eh, nagkakilala kami ni dating Pangulong, Duterte, bla bla bla, bla bla bla. Kung mahal niyo si Presidente Duterte, ako, handa kong ibigay ang buhay ko. Ay digong patay tayo rito. Hala, a big no. 'Di ba? Pagka gano'n yung mga sinasabi ng isang politiko, 'di ba, feeling niya yata rito kagabi ay ano, senador na siya. "Hoy, ipe!" Ano, mabigat ang trabaho mo, Alam niyo kung bakit? Walang garantiya mananalo ka. Lalo na, 'pag itinaas ni dating Pangulong Duterte ang mga kamay mo. Kaya i-reserve mo yang luha. Nag-comment ako ng gano'n, "Please reserve your tears, ah, for 2025 midterm election." Kako. Bakit? Kasi kailangan mo 'yan. Ano 'to, tato? Nasa kamay niya. 'No? Ayan, may isa pa, oh. Hmm. Sabi yata nung presidente rito, "Relax, relax, masyadong maaga pa, wag mo nang magdrama." Tsaka ni Mike Rama. Hindi nakakapagpanalo nung wala pang naipanalong kandidato 'yan. Yung anak niya kung hindi binitbit ng Marcos at saka si Robin Padilla hindi makakapuwesto. Yun ba yung ano na sa Guardians? Okey. Hindi, kasi may nakikita ko rito sa'min. Ayun nga yung mga Guardians pala. Mm, yun pala yung tattoo ng Guardians. Kasi wala naman akong tattoo sa katawan,
Wala akong ganyan. Bawal ng nanay ko nung araw 'yan, bugbog ka, kahit ballpen lang isulat mo. Kaya yung mga anak ko, 'pag lumalaki meron nga ako siyang anak na ano sila, dito sa balikat gano'n tuldok-tuldok. Nung nakita ko, suntok at, mainit na plancha ang, inilapat ko. Kaya lang anak ng putya, yung palang plancha na yun, hindi naman umiinit, aligamgam lang. Kaya pala nung dinidiin ko nakangiti pa, puta, namula lang yung balat nung hawakan ko. Ah, Kaya pala yung pinaplantsa ko na damit ko, gusot pa rin. Ay nako, eh, grabe 'no? Iba talaga pagka-artista, eh. Hindi maipakita yung luha, itinago, dinaan sa yakap. Hmm. Pero ako talaga hindi ko ayoko na sa artista. 'No, umaalingaw-ngaw po sa isipan ko palagi yoong ah, sinabi ni Dolphy noon na, "Kung sakaling manalo ko, anong gagawin ko diyan?" 'Di ba? Kasi tayo pong mga tao, may kanya-kanya po tayo na kung saan tayo magaling, eh, 'di ba? Hindi po tama na kapag ikaw, wala ng hanap buhay, jobless ka na, 'di ba, laos ka na sa iyong larangan, papasukin mo naman ang politika. Putragis ano 'to, charity, 'di ba? Lugi tayo, eh. Oh, marami diyan dati narinig ko 'yan, nung uso nung nanalo si ERAP. Ang dami hong mga kumandidato noon na mga artista at naku 92% ata, 93% nagsipanalo pati yung Bold Starlet. Yung Bold Star tsaka yung Starlet pareho nagsipanalo sa LGU. Ngayon anong nangyari sa LGU nila, kamusta? Oh, itong Bold Star, itong Starlet nagsitabaan lang, literal tumaba. Tapos yung kanyang mga alagad, yun tuwang-tuwa kasi kayang-kayang paikutin ng mga ulo nila o isang termino, kick out, 'di ba? Dahil yung taong bayan naunsyami sa performance, 'di ba? Puro pa-cute, wala silang mahita. Sa Senado natin, sus, 'di ba? Kaya lang naman nananalo si Lito Lapid kasi hindi siya katulad ng ibang mga artistang senador na paloko-loko kung kumilos, 'di ba? Sa kanya, mainam pang manahimik kung hindi naman kaya ng level mo, 'no, 'di ba? Mainam naman yung gano'n. Pero ang deserve po ng mga Pilipino, yung senador na talagang, matapang, may paninindigan at may boses, 'di ba? Hindi yung, 'pag natapik ang balikat, "Okey, okey, okey." 'Di ba? Ay naku, hindi yung katulad ni Bong Revilla puwedeng bitbitin ni Mar Rojas papuntang Malacanang noon. Tapos nung nabigyan na ng, magkano yun, 50 million, ayun in-impeach na. Bumoto na ng pabor sa impeachment ni Corona. Hindi po natin kailangan yung mga ganyan, 'di ba? Kung gusto natin na maging maganda, matulungan natin ang ating presidente, tutal, sabi nga natin defend the president, 'di ba? Bigyan natin siya ng mga matitinong mga pulitiko, ng mga senador. Kahit bagito 'yan, 'di ba? Ayun, Alma Moreno, kamusta naman ang Paranaque? Buti nga nung tumakbong senador 'yan. Tignan mo tumakbong senadora 'yan, ano yung mga naging sagot sa mga tanong sa kanya? Anong ending? Yun, sa kangkungan pinulot. Hmm, Army na baka maging senador. Ay naku, alam niyo nasa taong bayan na po 'yan, kung magpapakatanga na naman tayo, 'di ba? Okay, so iwan muna natin ito. Ako, I'm no for, ipi. Hmm.